Part 10. Nangatog ang mga tuhod ni Sabrina. Napaluklok siya sa gilid ng kama at pilit ikinakalma ang kanyang emosyon. May isang salita si Dave. Talagang nagpadala ito ng 3 bodyguard nila ni Sunshine. Bantay sarado sila. Pinagamit din ito sa kanya, ang kotse nito na naiwan doon at may kasama pang driver. Siguresta talaga si Dean. Ang problema niya ay si Sunshine. Bukang bibig ng anak niya ang tatay nito. Ayaw na nitong kumain kung hindi ang daddy nito ang sumusubo. Nag-aaway na sila. Open your mouth, baby, sabi niya rito. Naroon sila sa salas at nag-aaway. Half day lang siya sa opisina, dahil tumawag si Manang Dorna at sinabing ayaw tumigil sa pag-iyak ni Sunshine. Hinahanap nito ang tatay nito. No eat, mommy, umiling na sabi nito. Hindi pwedeng hindi ka kakain, anak. You did not eat breakfast. No, I want daddy here, pagmamatigas nito. Your daddy will never come back. He does not belong here. No, mommy, no. Nagsimula na ito ng iyak. Naiiyak na rin siya. Ayaw pa rin itong kumain. Para maaliw ito ay nagpasya siya na pumunta sa bahay nila Samantha. Pinag-drive naman sila ni Mang Ernie. May kasama pa silang 2 bodyguard. Mabuti na lang nauto ni Ash si Sunshine at nakasalo sa pagkain. Saktong nagluto ng spaghetti si Samantha para merienda ng mga anak nito. Hands-on ito sa mga bata. Hindi na ito nakabalik sa trabaho dahil hindi na pumayag si Acer. May business naman ito pero bihira na mag-report sa opisina, dahil naroon naman ang kuya nito. Naghihintay lang ito ng shares ng income. Grabe naman ang kuya mo, sis. Talagang pinadalhan ka ng bodyguard, sabi ni Samantha. Tinutulungan niya ito sa paghimay ng grapes. Naroon sila sa lanay. Nakatulog ang bunso nito kaya si Ash lang ang binabantayan. Nasa salas ang 2 bata at kumakain ng spaghetti habang nanunood ng cartoon. Mula roon ay natatanaw nila ang mga ito. Hindi ko naman masuwi si kuya. Siya ang naghirap noong nasa poder niya ako, inako niya ang responsibilidad sa aming mag-ina. Pinigyan pa niya ako ng magandang trabaho. Kung wala siya, baka hindi ako naka-recover, aniya. Kung sa bagay. Pero sana masaya ka rin sa pasya mo. Sandali siyang natahimik. Hindi niya may kakaila na nahihirapan siyang magdesisyon. Pakiramdam niya'y umiikot lang ang buhay niya sa desisyon ng kuya niya. Pero pasalamat pa rin siya dahil pinayagan siya nitong umuwi. Ang tungkol kay Hunter, sisikapin niya na maputol. Ang ugnayan niya rito. Natiis niya ito ng 3 taon, kahit hindi lubusang nakalimutan, naniniwala siya na magtatagumpay siya. Okay naman ako sa ganitong buhay. Ang mahalaga lang sa akin ay si Sunshine, sabi niya pagkuwan. So, wala ka ng balak mag-asawa? Sabi nito. She took a deep breath. Hindi na siguro, labas sa ilong na sabi niya. Maya-maya ay may bumusinang sasakyan. Napatayo si Samantha at lumabas. Pagbalik nito ay kasama na ang asawa nito. Sa entrada pa lang ng pintuan ay naghalikan ang 2. Ang sweet ng mga ito. Hindi niya napigil ang sarili na mainggit. Oh, may bisita pala tayo. Hulalas ni Acer. May pasalubong itong isang kahon na mansanas. Natuwa naman siya dahil kung ano ang kakainin ni Ash ay kinakain din ni Sunshine. Tama lang ang desisyon niya na ipasyal doon ang anak niya. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Hunter gripping his phone tightly as he could break it. He's inside his car parking in front of Sabrina house, osang oras na siya roon. Hindi siya nakapasok dahil may gwardya. Hinarap siya ni Manang Dorna pero sinabi nito na wala roon sina Sabrina at Sunshine. Sinabi rito nito na hindi na raw siya maaring pumasok. He knows that Dave decides for Sabrina life. He can't blame him, yet he does not have a plan to quit. Ay lalaban niya ang karapatan niya. Hindi niya susukwan si Sabrina. Ang nakakainis, kung kailan napalapit na sa kanya si Sunshine ay saka magdesisyon ng ganoon si Sabrina. Hindi niya kayang maghintay kung kailan magkakaroon ng pagkakataon na malapitan niya si Sabrina. Kailangan may gawin siya para mahimok niya ang puso nito na bumalik sa kanya. Kung mahal siya nito, ipaglalaban siya nito. Pero mukhang wala ng pagmamahal sa kanya ang dalaga. Nag-drive siya pabalik sa kanyang hotel, ilang araw na siyang aligaga. Sa kagustuhan niyang makasama si Sunshine ay tumatakas siya sa trabaho. Nilubos niya ang pagkakataong iyon dahil wala ang mga magulang niya.
Nasa Florida ang mga ito at nagbabakasyon. Isang linggo pa ang lumipas. Walang palya na nagmamanman siya sa labas ng bahay ni Sabrina tuwing maggagabi na. As usual, she got home with Chris. Kahit may sasakyan at sariling driver si Sabrina ay hinahatid pa rin ito ni Chris. Obvious na dumidiskarte ito. Hindi niya gaanong kilala si Chris. Maingay ang pangalan nito dahil ilang beses itong naging parte ng top businessman. Nang mapansin niya na hindi pa nakasara ang gate ay sumalisi na siya. Tinaon niya na nakatalikod ang gwardya. Malayo ang pinagparadahan niya ng kotse kaya hindi mapapansin ng gwardya. Kabisado niya ang bahay ni Sabrina. Nakapasok siya sa pintuan ng laundry room na hindi nakalock. Doon lang siya nagtago hanggang sa tumahimik ang kabahayan. Nang wala nang maingay sa labas ay lumabas siya ng laundry at umakyat sa hagdaan. 8:00 na ng gabi. Pinuksan niya ang kwarto ni Sabrina. Wala roon si Sunshine. Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Hindi nakalock ang pinto nito. Hinintay niyang matapos ang dalaga. Nang bumukas ang pinto ay maagap niyang tinakpan ng kamay ang bibig nito kaya hindi ito natuloy sa pagsigaw. Nang hindi ito pumalag ay hiniklas niya ang tuwalyang nakabalot sa katawan nito. Inalis niya ang kanyang palad sa bibig nito at siniil ito ng halik. She gripped his arms tightly but not protesting. Pinangko niya ito at isinandal ito sa dingding. She didn't kiss him back, but he could feel her soft touch on his skin, proving that she does not stop him. He got the chance to deepen his kiss until he felt her warm response. Nang kapusin siya ng hininga ay pinalaya niya ang bibig nito at kaagad na isinubo ang isang pases ng dibdib nito. Hunter paos nitong sambit. She clutched his nape and trying to pull his head back. But she stopped when he touched his widely open slit between her thighs. Nakapulupot kasi ang mga paa nito sa baywang niya, to secure her balance, isang kamay lang kasi niya, ang nakaalalay sa pangupo nito. Napansin niya, lalong lumusog ang dibdib nito, ang sarap lasapin. Hunter, ano ba? Saad nito pero sinundan ng ungol. Hindi niya hahayaang mahimasmasan ito. Hihibangin niya ito hanggang sa hahanap-hanapin nito ang init ng katawan niya. Pagkatapos sa dibdib nito ay mararahas na halik, ang pinatulay niya sa kahuberan nito. Ibinaba niya ito sa sahig pero nakaangat, ang isang paa nito sa kanyang balikat. Lumuhad siya sa harapan nito at dagling sinalanta ng bibig at panlasa ang perlas nito. Her wetness excites him much. He ate her, sucked her roughly. Napapaigik ito lalo nang rinan niya ang pagsipsap sa kuntil nito, habang walang espasyong inuulos, ang dalawang daliri niya sa hiwa nito. Napapaindayog ang balakang nito. He could feel her. He never stops, sucking her hard until she explodes her juices in his mouth. Hindi pa rin niya ito tinantanan habang pinapalaya niya ang kanyang buhay na sandata. Habang hibang pa ito, inangkin na niya ito. Tumagal silang nakatayo habang walang lubay niya itong binabayo. Malakas nitong daing. Pagkuwan ay binuhat niya ito at dinala sa kama. Nabuwal sila roon. Kaagad niya itong sinampahan at lalong hinibang ng malahalimaw niyang pag-ulos. Halos mamuti lahat ng mga mata nito at walang tigil sa pagpapalaya ng hilanghing. Ang gusto niya rito ay panay sambit ng pangalan niya. At least, she still remembered who did on her. Hindi niya ito titigilan hanggat hindi nito na-realize na mahal pa siya nito, na kailangan siya nito. Sa paraang iyon lang niya mahuhuli si Sabrina. Mahina ito sa tukso, at doon siya nito lalong nagustuhan. Titiyakin niya na hindi ito maghahanap ng ibang lalaki. Sinuwerte ata siya dahil mabilis uminit ang dalaga. She allows him to do her at her back, switching them in a different position. Pinaranas niya rito ang 3 times organs in a short time, while he thrusts his shaft inside her. Her body knows who he was. Malamang, pamilyar rito ang alaga niya. Her tightness proved that she never had after him. Minuto lang niyang pinagpahinga ang dalaga. Inubos niya ang lakas niya sa pagpapaligaya rito hanggang makatulog ito. Masakit pa ang katawan ni Sabrina, pero nang muli siyang magising ay namataan niya si Hunter na nakabaon, ang ulo sa pagitan ng kanyang mga hita. She doesn't know how to stop him. Her body seemed to have its own life. Her heart protested when she attempts to stop Hunter to take her. Nanlumo siya dahil sa nakahihibang na sensasyong naidudulot ng bibig at panlasa nito sa kanyang perlas.
Napasabunot siya sa kobrekama ng mariing sumipsip ang bibig nito sa kanyang kuntil, habang marahas na naglalabas-masok ang dalawang daliri nito sa kanya. Matagal siyang walang Catholic kaya masakit ang unang pagpasok nito sa kanya kanina. Pero hindi niya may kakaila na nasabik siya sa pag-angkin nito sa kanya. Napapadaing siya sa tuwing mahimasok din ang panlasa nito sa loob niya at kaagad na gumalugad. Hindi nagtagal ay natapos siya. Doon lang tumigil si Hunter pero ibinaon kaagad nito ang sandata sa kanya. Unay banayad lang ang paggalaw nito habang magkatitig ang kanilang mga mata. This time, you can't deny to me that you need me, baby. Titiyakin ko na mahihibang kang muli sa akin, anas nito. Hindi siya nakapagsalita nang bigla itong bumilis. Pinayo na naman nito ng husto ang katawan niya. Ang bilis niyang makarating sa tugatog, ganoon din si Hunter. Pero maya-maya rin ay muling nabuhay ang sandata nito. May nainom ata itong gamot kaya parang hindi napapagod. Nagpalit sila ng posisyon. Kahit nasa ibabaw siya nito ay kontrolado nito ang kilos niya. Muli siya nitong inangkin, paulit-ulit at wala siyang nagawa kundi hamalingging at pagbigyan, ang luho ng kanyang katawan. Hindi na rin niya nasaway ang kanyang katawan na umindayog sa kandungan nito. Walang panat niyang hilanghing. Lalo siyang nag-ingay nang salubuinggan siya ng ulos ni Hunter habang minamasa ang kanyang dibdib. Pagkuwan ay pinatalikod siya nito padapa. Tumagal sila sa ganoong ayos bago ibinalik siya pahiga. Hindi na niya namalayan ang sumunod na pangyayari, dahil hilong-hilo na siya sa pagnanasa at sarap ng pag-angkin nito sa kanya ng ilang beses. Nagsanib ang mga daing nila ng halos panabay nilang inabot ang luwalhati. Punong-puno na siya ng likido ni Hunter. Talagang pinlano nito Ethan. At paano ito nakapasok sa bahay niya? Tanggal niya sa mukha nito nang magpalaya na naman ito ng likido sa loob niya. Nakadagan ito sa kanya. He just grinned, then sucked her left nipple. Do you miss me, honey? He murmured while her nipple in his mouth. You can do me anytime but you can't have full access in my life, Hunter, Anya. Tumawa ito. Come on. Don't be silly, too, Sab. Hindi libog ang mag-uugnay sa atin. Alam kong mahal mo pa ako, anito. Pilit niya itong itulak ngunit ayaw nitong umalis sa ibabaw niya. Ano ba? Hindi ako makahinga. Angal niya. Nagangat ito ng katawan pero nakabaon pa ang sandata sa kanya. Natakot siya baka mag-lock ang kanya at hindi ito makalabas. Napa-paranoid na siya. Relax, honey. Hinugot nito ang alaga saka humilata sa tabi niya. Magdadalawa na ang anak natin pero nagmamatigas ka pa rin, sabi nito. Nagtagas ang bagang niya. Doon siya kinabahan. Sa dami ng ipinasok nito sa kanya, posibleng may mabuo roon, lalo pat fertile siya. Active ang sexual hormones niya, dahilan din kaya ang bilis niyang bumigay rito. Ginulat siya nito paglabas niya ng banyo. Bago siya mahimasmasan ay seal na siya ng halik at ginalugad, ang kaangkinan niya. Para siyang nahipnotismo kanina. Hindi na tayo pwede, Hunter sabi niya. Sinasabi mo lang yan dahil nakakulong ka sa desisyon ng kuya mo. Wala ka bang sariling isip? Anito? Marahas niya itong nilangon. Nakatagilid ito paarap sa kanya. Hitik ang muscles nito sa dibdib at puson, malaking distraction. Naiinis siya sa kanyang sarili. Napakahina ng depensa niya pagdating kay Hunter. Sinusunod ko lang kung ano ang tama, wika niya. Kailan pa naging tama ang pagpapakaalipin sa utang na loob? You have rights to decide on your own, Sab. When it comes to you, I prefer to follow my brother. Nabi-brainwash ka ni Din Dave. Ayaw mo akong paniwalaan dahil itinatak ng kuya mo sa isip mo na, hindi curable ang sakit ko sa pag-iisip. Why don't you ask my doctor? My parents paid almost billions just to treat me. Tula lang nakatitig siya kay Hunter, malamlam ang mga mata nito. Napansin nga niya na may nagbago sa ugali ni Hunter. Emosyonal ito pero hindi na niya maramdaman ang pagiging bayulente nito. Naudlot ang drama nila nang may kumatok sa pinto, itinulak niya si Hunter. Nalaglag ito sa kama. Mabilis naman itong nakapasok sa banyo. Siya naman ay pinulot ang tuwalya saka ipinulupot sa katawan niya. Lumapit siya sa pinto at binuksan. Si manang door na ito karga si Sunshine na luhaan. Nagising siya bigla at umiyak kaya dinala ko na rito, anito. Iniwan niya si Sunshine sa ginang para patulugin, nag-away na naman kasi sila dahil ayaw nitong kumain.
Mabuti napakain ito ni Rosalie kahit konti at nakainom ng gatas. Kinuha niya ang bata. Nang umalis ang ginang ay isinara niya ang pinto. Inihiga niya sa kama si Sunshine at tinabihan. Namumungay ang mga mata nito. Mabilis itong nakatulog ulit. Mamaya ay lumabas ng banyo si Hunter. Excited itong nilapitan si Sunshine at hinagkan sa noo. Umalis ka na, Paans, na sabi niya rito. Okay, I'll call you. Give me your contact number, sabi nito. Please stop it, Hunter. Huwag ka na ulit pumunta rito. Tumapang ang anyo nito. But at least allow me to meet you outside. Kayo ni Sunshine, gusto ko kayong makasama, pilit nito. Huwag na, Hunter. Hindi mo ako mapipigil, Sab. Kahit anong paghihigpit sa iyo ng kuya mo, malalapitan pa rin kita, naninindigang sabi nito. Napabuntong hininga siya. Hindi pa rin siya nagbigay ng contact number. Nang matiyak na mahimbing na ang tulog ni Sunshine ay tumayo siya at nagbihis. Sumilip muna siya sa labas. Tulog na ang mga tao. 2:00 na kasi ng madaling araw. Nakabuntot sa kanya si Hunter habang palabas sila ng bahay mula sa back door. Wala roon ang gwardya. May dala siyang silya na pwedeng sampahan ni Hunter para makaakyat ito sa pader. Bago ito umalis ay siniil pa siya ng halik. Hindi lang sila nakapag-usap. Saktong nakatalo na sa kabilang bakod si Hunter saka dumating ang gwardya. Nakatago naman kaagad siya sa mayayabong na halaman pero naiwan ang silya. Nang nakatalikod ang gwardya ay pumasok na siya sa bahay. Mabuti na lang hindi pa naisip ni Dave na palagyan ng CCTV footage ang palibot ng bahay niya. Hindi nakapasok sa opisina si Sabrina. Kinabukasan, bukod sa napuyat siya, masakit din ang buong katawan niya. Tumawag lang siya kay Chris at sinabing masama ang pakiramdam niya. Pagsapit din ng tanghali ay biglang sumulpot si Chris sa bahay niya. May dala itong panpan ng bulaklak, mga prutas at lutong pagkain. Nagdrama siya na walang ganang kumain kahit natatakam na siya sa dala nitong pagkain. Ulang araw na siyang nililigawan ni Chris pero pilit niya itong binabalewala. Nagkulong lang siya sa kwarto para hindi na siya pilitin ni Chris na sabayan itong kumain. Si Sunshine lang ang nakasama nito. Pero bago ito umalis ay pinuntahan siya sa kanyang kwarto. Mag-leave ka muna at least 1 week. You should visit your doctor too, for sure that you don't have infections, sabi nito. Nasa tapat lang ito ng pintuan. Siya naman ay nakaupo sa kama at kaharap ito. Hindi na kailangan. Overwork lang ito. Kailangan ko lang ipahinga, aniya. Totoo namang overwork. Buong gabi ba naman siyang tintrabaho ni Hunter? Halos ihilang ang pahinga nila. Okay, just call me if you need help. Next week ka na pumasok, sabi na lamang nito. Salamat at pasensya na. It's okay. Take more rest. I will. I gonna go. Mag-lunch ka na para lumakas ka. May dala akong bulalo, anito sa katuluyang umalis. Nang matiyak na nakaalis na si Chris ay bumalikwas siya at lumabas ng kwarto. Sumugod siya sa kusina. Mabuti nasa lanay si Manang Dorna at binabantayan si Sunshine na naglalaro. Pinainit niya ang natirang bulalo. Kumuha rin siya ng kanin saka dinala sa kanyang kwarto. Gutom na gutom siya. Pakiramdam niya'y na-drain ang lakas niya. Naubos niya ang isang bowl na bulalo at 2 cup na kanin. Maya-maya ay pumasok si Sunshine. Mahaba ang nguso nito. I missed Daddy. I wanna see him, ungot nito. Umupo ito sa couch at malungkot. Bigla siyang naawa sa kanyang anak. Talagang hindi nito makalimutan si Hunter. Iba talaga ang lukso ng dugo. Hindi pa rin siya makapagdesisyon. Nilapitan niya ang kanyang anak at tinabihan. Daddy was just busy doing his works, baby, sabi niya rito. Why he does not visit me? Niyakap niya ito. He will, but soon. Just be a good girl and eat your meal on time. If I would eat more, Daddy will arrive. Namimilog ang mga matang tanong nito habang nakatingala sa kanya. Hindi siya makasagot. Nahihirapan na rin siya sa sitwasyon nila. Why mommy? Why daddy did not sleep here with us? Where he lives then? Is he has his own house? Walang pakundangang tanong ni Sunshine. Nabuburyong na siya. Soon, baby? He will arrive to visit you, wika na lamang niya. I can't wait to see him. I won't sleep until he arrive. Naloko na. Kumalas sa kanya si Sunshine at tumakbo palabas ng kwarto. Napasintido siya, bumuntong hininga.
Hindi na niya alam ang kanyang gagawin.